Nagsisimula ang kwento sa Japan, kung saan naninirahan si Ki sa isang tradisyonal na dojo. Bata pa lamang siya nang kupkupan siya ng kanyang guro na si Master Itakeda, na nagturo sa kanya ng may disiplina at dedikasyon. Sa paglipas ng panahon, naging tampok si Casey, at hindi lamang niya nakuha ang respeto ng kanyang guro, kundi pati na rin ang espesyal na pagkakaibigan ng anak nito na si Naiko. Araw-araw silang magkasamang nagsasanay, at dahil dito ay lalo silang naging malapit. Napansin ni Takeda ang ugnayan sa pagitan ng dalawa, kaya't mariin niyang ipinakiusap na mag-focus lamang sila sa sining ng martial arts. Isang gabi, binuksan ni Takeda ang isang anti-gang kahon na kanyang iningatan ng may matinding pag-iingat. Sa loob nito ay naroon ang biza, isang sagradong kasuotan na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ayon sa tradisyon, maaari lamang itong ibigay sa pinakamahandang mag-aaral. Mula pa noong ika-15 siglo, kinilala ang mga ninja bilang tahimik ngunit lubos na sinanay na mga mandirigma na ginagamit sa maseselang misyon. Bahagi rin ng kanilang kakayahan ang paggamit ng lason. Alam ni Takeda na darating ang araw na may kailangang magprotekta sa pamana na ito. Kinabukasan, tinipon ni Takeda ang lahat sa dojo at inanunsyo na tanging dalawang mag-aaral lamang ang handa para sa misyong ito, sina Ki at Mas Azuka. Ipinaliwanag niya na isa sa kanila ang magmamana ng biza, na nagdulot ng tensyon sa lahat. Ngunit hindi ito matanggap ni Sasuke, na kumbinsidong siya ang pinakamahusay na mandirigma at hayagang naiinggit sa relasyon ni Kiz at Namiko. Sa kabilang banda, nanatiling nakapokus si Kiz. Alam niyang narating niya ang kinaroroonan niya dahil sa matinding pagsisikap. Kahit may talento siya, mas nagsasanay pa siya kaysa sa iba, madalas hanggang 10 oras ng gabi. Napapansin ito ng kanyang mga kasamahan, na humahanga sa kanyang dedikasyon. Sa bisperas ng kanilang laban, sinubukan ni Masako na guluhin ang isipan ni Ke sa pamamagitan ng pagbabalik sa masakit na alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit nahuli ni Takeda ang ginawa at pinagalitan si Sasuke, na malinaw na sinabi na hindi katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. Kinabukasan, opisyal nang inanunsyo ang kanilang laban. Ang mananalo ay magiging tagapangalaga ng dojo. Nagsimula ang laban ng matindi, ngunit napansin ni Takeda ang mapanganib na layunin ni Mas Azuka. Sinubukan niyang itigil ang laban, ngunit hindi siya pinakinggan ni Mas Azuka at lalo pang umatake ng mas malakas, halos masugatan ng malubha si Casey. Sa mabilis na reflex, nakaiwas si Kaz at nasugatan ang mukha ni Mak Azuka gamit ang espada. Agad namang pumasok ang ibang mga mag-aaral para paghiwalayin sila. Dahil sa paglabag sa lahat ng patakaran, pinalayas si Mas Azuka mula sa dojo. Umalis siya nang hindi tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Makalipas ang ilang taon, sa Estados Unidos, ipinakilala ang Ring, isang lihim na organisasyon na nagsasagawa ng mga ritual ng pagtanggap sa mga bagong kasapi, kung saan tinatatakan ang mga ito ng simbolo ng kanilang sekta. Kasabay nito, dalawang malalaking kumpanyang Ruso ang nagkaroon ng alitan sa ring at umupo sila kay Sasuke, na ngayon ay kilala na bilang isang propesyonal na mamamatay tao. Madali niyang pinaslang ang mga lider ng mga kumpanyang ito at mabilis na sumikat bilang isang taong mapanganib at epektibo sa kanyang trabaho. Samantala, si Takeda, na ngayon mas matanda na, ay muling tinipon ang kanyang mga mag-aaral. Naniniwala siyang dumating na ang oras upang ipasa ang pag-iingat ng biza sa bagong tagapangalaga. Ngunit sa pagkabigla ng lahat, biglang nagbalik si Mas Azuka. Ipinilit niyang siya ang karapat-dapat na magmana ng kasuotan, na siya raw ang tunay na tagapagmana. Mariin siyang tinanggihan ni Takeda at pinaalis. Si Mas Azuka, ngunit bago umalis ay nagbitiw ng malinaw na babala, babalik siya, at hindi siya mag-iisa. Nakita ni Takeda na malapit na ang panganib, kaya gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Ipinagkatiwala niya kay Kiz ang misyon na protektahan ang biza at alagaan si Namiko. Ito lamang ang tanging paraan upang matiyak na hindi mahuhulog sa maling kamay ang pamana ng dojo. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na bumiyahe sina Kiz at Namiko patungong New York. Doon, humingi sila ng tulong sa isang matagal ng kaibigan ni Takeda, si Professor Garrison, na pumayag na itago ang biza sa loob ng universidad kung saan siya nagtatrabaho. Samantala, naghahanda na si Mas Azuka para sa pag-atake. Alam ni Takeda na babalik ang kanyang dating mag-aaral, kaya siya man ay naghanda na. Sa kabilang panig ng mundo, sa New York, tahimik ang pamumuhay ni Kiz at Namiko. Isang karaniwang gabi, nagkukwento si Kiz tungkol sa kanyang kabataan kay Garen, hindi niya alam na sa Japan ay magsisimula na ang trahedya. Nilusob ni Mas Azuka ang dojo at sa loob lamang ng maikling oras ay natalo ang lahat ng mag-aaral. Walang sino man ang nakapagbigay ng matinding depensa. Dumiretso siya kay Takeda, umaasang makukuha ang biza, ngunit hindi niya alam na ligtas na itong nakatago sa New York.
Sa kabila nito, hinarap niya ang kanyang dating guro. Napagtanto ni Mas Azuka na hindi niya ito matatalo sa patas na labanan, kaya pinatay niya ang mga ilaw at gumamit ng night vision gear. Sinubukan ni Takeda na manatiling kalmado at mag-focus para magamit ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Tinamaan siya ni Mas Azuka sa leeg gamit ang isang karayom na may lason. Habang nakahandusay, pinagsisihan ni Takeda na minsan ay pinagkatiwalaan niya si Mas Azuka, ngunit huli na ang lahat. Sa huling atake, pinaslang si Takeda. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, si Nam-iko ang tumatawag. Ngunit si Sasuke ang sumagot at nakita sa screen ang pangalan ni Professor Garrison. Sapat na iyon para mahulaan niya kung saan nakatago ang Biza. Agad niyang inutusan ang mga kasamahan sa ring na alamin ang lahat tungkol sa propesor. Kinabukasan, natuntun si Garrison at nagtungo roon si Sasuke. Pinatay niya ang lahat ng nasa universidad, kabilang si Garen at ang pamilya nito. Swerte lamang na nakatakas sina Kiss at Nam-iko bago pa dumating ang panganib. Nang lumaon, napanood nila sa balita ang insidente at nagulat nang malamang sila ang itinuturong salarin. Ngayon, hinahabol sila ng pulisya. Naniniwala pa rin si Nam-iko na maaari nilang patunayan ang kanilang pagiging inosente, ngunit alam ni Kiss na aabutin iyon ng matagal. Kapag sila ay nakulong at abala sa pagpapaliwanag, malayang makukuha ni Mas Azuka ang Biza. Kaya't kinailangan nilang tumakas at ilipat agad sa ibang lugar ang kasuotan. Kinabukasan, nagising si Kiss at napansing nawawala si Nam-iko. Nag-aalala siyang naghanap sa lansangan at natagpuan ito sa palengke. Doon, napansin ng may-ari ng isang kafe ang dalawa mula sa litrato sa dyaryo at nagsimulang magduda. Bago pa sila makaalis, nilapitan sila ng mga ahente ng ring. Hindi pa sila nakakahinga nang dumating ang iba pang kasapi ng ring, kaya napilitan muling tumakas sina Kiss at Nam-iko. Sumakay sila ng tren upang lituhin ang mga humahabol, ngunit nakasunod pa rin ang mga ahente at sinimulang halughugin ang bawat bagon. Nang tuluyan silang matagpuan, agad na sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng mga upuan. Kahit mas kaunti ang bilang nila, nagawa pa ring lumaban ni Kiss at Nam-iko. Ngunit paglapag nila sa istasyon, napalibutan sila ng pulisya. Wala na silang ibang mapuntahan kaya dinala silang diretso sa presinto. Sa presinto, ininteroga sina Kiss at Nam-iko. Isinalaysay nila ang lahat ng nalalaman tungkol kay Mas Azuka at sa ring, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng mga pulis. Para sa mga investigador, masyadong imposible at kakaiba ang kanilang kwento, kaya itinuring lamang silang karaniwang mga sospek. Samantala, dumating si Mas Azuka sa opisina ng ring at humingi ng impormasyon tungkol kay Kiss at sa Biza. Sinabi ng mga kasapi ng organisasyon na nakulong si Kiss ngunit hindi pa rin nila natutunton ang kasuotan. Nawalan ng pasensya si Mas Azuka, pinaslang ang isa sa sarili niyang tauhan sa harap ng lahat, at nagbanta na gagawin din iyon sa iba kung hindi agad mareresolba ang problema. Kinagabihan, nagtungo siya sa presinto na nakasuot bilang isang abogadong kagalang-galang. Pagkapasok, pinutol niya ang supply ng kuryente at nilubog ang gusali sa dilim. Sa gitna ng blackout, isa-isang tinanggal ni Mas Azuka ang mga pulis ng tahimik. Samantala, sa ibang silid, isang pulis ang umalis para silipin ang nangyari, naiwan si Kiss na nakakulong. Sa parehong oras, dalawang pulis naman ang naghatid kay Nam-iko palabas, ngunit sinalubong sila ni Sasuke sa pasilyo. Pinatay niya ang mga ito at ginawang bihag si Nam-iko. Nakawala si Kiss sa kanyang posas at lumabas, ngunit pagdating sa pasilyo ay nagulat sa mga bangkay sa sahig at muntik na siyang mapagkamalan ng isang pulis bilang salarin. Biglang lumitaw si Mas Azuka at umatake. Mabilis namang nakapaglaban si Kiss at nailigtas ang pulis. Matapos ang matinding bakbakan, nakatakas si Mas Azuka dala si Nam-iko. Dahil nasaksihan ng pulis ang lahat, naniwala siya kay Kiss at tinulungan itong makatakas. Dinala ni Mas Azuka si Nam-iko sa isang liblib na hideout at doon ipinaliwanag kung bakit ganoon ang kanyang galit kay Takeda at kung bakit niya ito pinaslang. Samantala, nakahuli si Kiss ng isa sa mga tauhan ng ring at nakuha mula rito ang lokasyon ng punong tanggapan ng organisasyon. Agad siyang nagtungo roon at banihag ang pinuno, si Senhor Cole. Ginamit niya ang cellphone nito upang tawagan si Mas Azuka at nagmungkahi ng palitan, si Nam-iko kapalit ng Biza. Nagkasundo silang magtagpo, ngunit bago iyon, bumalik si Kiss sa universidad at isinagawa ang ritual ng Biza. Sa unang pagkakataon, isinuot niya ang sagradong kasuotan, handang-handa na para harapin si Mas Azuka ng patas. Samantala, lihim na ipinag-utos ni Cole sa kanyang mga tauhan na puntahan ang lugar ng tagpuan at patayin pareho sina Kiss at Mas Azuka. Pagdating ni Mas Azuka dala si Nam-iko, binuksan niya ang kahon ngunit wala itong laman. Biglang lumitaw si Kiss na nakasuot ng Biza.
Bago pa man magsimula ang kanilang laban, umatake ang mga tauhan ng ring. Dahil sa banta, napilitan sina Kiss, Mas Azuka, at Nam-iko na magsanib puwersa. Gumamit si Nam-iko ng isang espesyal na pana na nakatago sa biza at magkasama nilang tinalo ang mga kalaban sa mabilis na oras. Nang wala ng ibang hadlang, nagsimula ang huling laban. Sa kalagitnaan ng bakbakan, ginamit ni Mas Azuka ang parehong lasong karayom na pumatay kay Takeda at tinamaan si Nam-iko. May dala siyang panlunas at sinadyang ibagsak ito sa harap ni Kiss. Sinubukang maglaho ni Mas Azuka gamit ang isang lihim na teknik ng pagkatago, ngunit bumawi si Kiss gamit ang lihim na teknik ni Takeda at nakatama ng malakas na atake. Agad na tumakbo si Kiss kay Nam-iko na nawalan na ng malay. Naalala niya ang mga salita ng kanyang guro, ang espada ng Biza ay hindi lamang para sa pag-atake kundi para rin sa pagsadyab. Sa hawakan ng espada, nakatago ang maliit na sisidlan ng panlunas. Ibinigay niya ito kay Nam-iko at agad itong nagkamalay. Bago tuluyang umalis, tinapos ni Kiss si Mas Azuka. Kinabukasan, natagpuan sila ng isang pulis na nagbalita na sila ay pinalaya na at pinawalang sala ng korte. Nakulong na rin si Cole at tuluyang nawasak ang ring. Ilang sandali pa, bumalik sina Kiss at Nam-iko sa Japan. Sa kanilang mga kamay ngayon ang dojo, ipinagpatuloy nila ang pamana ni Takeda. Ang moral ng kwento ay malinaw, ang tunay na mandirigma ay hindi ang naghahangad ng kapangyarihan sa anumang paraan, kundi ang nananatiling tapat sa kanyang prinsipyo kahit sa harap ng takot at pagkawala. Nanalo si Kiss hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagpapanatili ng mga aral ng kanyang guro hanggang sa huli.